Mga kwento ni Felmo. Ako si Joy Joy. Ang ibabahagi kong kwento ay patungkol sa tatay ko, na pangalanan nating Arsan. Nangyari ito sa lugar nila sa bukid ng Leyte, sa may Lapas. Dekada 80. Tahimik ang lugar ng Lapas. Ang mga mamamayan dito, pagsasaka ang ikinabubuhay. Palay, mais, gulay. Meron ding nagtutuba at marami pang iba. Magagalang ang mga tao. Nakangiti. At kahit hindi kilala ay bumabati ang mga ito, na masasabing bihira lamang sa mga lugar. Ito ang pagkakalarawan ni Arsan doon. Lumad na taga-baybay si Arsan. Pero dahil nakapag-asawa siya na taga-Lapas, doon na lamang siya nanirahan. Bali nasa 29 na taong gulang siya ng mga panahon na ito nang makapag-asawa. Ilang buwan pa lamang ang kanilang pagsasama mula nang maikasal. Nabuntis ang asawa nito na labis namang ikinatuwa ni Arsan. Pangalanan nating Ganggang asawa. Pero malaki ang pagbabago kumpara sa nakasanayan nila. Gawa ng nasa bahay sila ng binan at naniniwala ito sa mga pamahiin at kababalagan. Lalong-lalo na kapag may buntis. Pinatigil nga sa pagtatrabaho si Arsan nung maglilimang buwan na ang tiyan ng asawa niya. Ang rason ng kanyang binan, mabango na umano ito sa aswang. Wala namang nagawa ang mag-asawa kahit pa man malaking kabawasan ng pagtigil sa trabaho. Oo, at sinusuportahan sila ng binan pero hindi naman maganda tingnan kung hanggang sa pagbubuntis. Ganun pa rin. Nakakahiya daw. Pero itong si Arsan ay may nakatagong lihim sa likod ng pagkatao niya. Walang alam ang asawa nito dahil dapat lang ikubli ito sa kahit sino. Maliban na lamang kapag buo ang tiwala sa isang tao. Hindi pa gaanong nagtitiwala si Arsan sa kanyang asawa dahil medyo may pagkamarites daw ito. Kung ano man itong lihim na ito, malalaman niyo maya-maya lang. At ito na nga, naging tama ang ginawa ng nanay nitong si Ganggang. Bakit? Gawa ng kung ano-ano na lamang umano ang inirereklamo nito gabi-gabi. Sumasakit ang tiyan para umanong nabibingi ito sa mga hune ng kuliglig. Merong sumisilip sa bintana at may kakaibang amoy umano. At nangyayari ito kapag tulog na ang lahat. Sabi ng nanay ni Ganggang na pangalanan nating Nanay Pulay, inaaswang umano. Hindi siya nagkamali ng pagdududa. Mula pa kasi noon ay may mga kaganapan ng pangaaswang kapag may buntis sa kanilang lugar. Pero hindi naman nagbibigay komento si Arsan. Tumatango lamang ito na animoy kalmado. Malaki ang bahay. Bungalow na gawa sa amakan pero malapad. May parting semento pero ibaba ang dingding. Ganun naman ang karaniwang makikita ng gawa ng uso ang bahay na gawa sa amakan. May mga kapitbahay pero kagaya ng karaniwang nayon. May magkakalayo at may magkakalapit. Tapos halos lahat magkakamag-anak. Itong tatay ni Ganggang na si Tatay Ikwil ay hindi napapanatag. Panay saboy nito ng asin sa labas. Si Arsan ay inaalalayan lamang ang asawa. Ang sabi pa nun, sa susunod daw ay hindi na sasakit ang tiyan nito at wala na rin kakaibang mararamdaman sa paligid nun. Napatanong si Ganggang sa kanya kung may alam ba itong si Arsan. Itong umanong nanay niya ay laging pinapatulog sa sala itong si Arsan. Kahit na dapat itong si Arsan ang katabi niya kasi mag-asawa sila eh. Hayaan mo na lang Ganggang, nasa poder nila tayo eh. Tsaka magulang mo yan. Malamang nag-aalala sila sa'yo. Basta huwag ka matatakot. Eh hindi ako albularyo ah.
Dito ay sinabi ni Ganggang na meron daw siyang napapansin dito sa asawa niya. Na bakit parang hindi ito nag-aalala? Bakit parang wala lang sa kanya? Hindi ba daw natatakot itong si Arsan sa pwedeng mangyaring pang-aaswang sa kanya? Natatakot siyempre. Pero nakarinig ka na ba ng aswang na pumasok ng bahay at nananakit? Sa amin meron pero dito tingin ko duwag naman yung mga aswang eh. Hanggang silip lang ah. Kita umano ang pagsimangot na mukha ni Ganggang na parabang labis na nagtataka. Ganoon pa rin. Sa may sala natutulog si Arsan. Iba daw talaga ang mga magulang nitong napangasawa niya. Bakit hindi na lamang sabihin na lumaya siya doon kasi nga nagmumukha daw siyang ibang tao eh. Hanggang sa nawala yung mga pagpaparamdam. Batay na rin ito sa mga salaysay ni Ganggang. Wala na din siyang nararamdamang sakit sa tiyan. Napapangiti lamang si Arsan ng mga panahon na ito. Ang bagay lang na ayaw ni Arsan bukod sa ugali nitong mga magulang. Lagi umano siyang inuutusan na kung tutusin, kahit hindi magdikta ang binan alam naman niya ang gagawin. Kumbaga parang ang tingin sa kanya tamad. Kahit ginagawa niya ang isang gawain, pinupuna pa rin. Halimbawa, nagpapakulo ng tubig. Sisigaw ang biyenan na babae na magpakulo na rin ng tubig si Arsan kahit na nakita na siya nito na nagpapakulo. Malakas pa umano yung boses nito na para bang inuutusan talaga. Opo, ito na nga po. Tapos maglalaba pa ako. Di ba po? Mamaya maghugas ng pinggan at pupunta sa mga alagang baka kasi ipapastol. Basta gawin mo na lang yung mga dapat. Laban mo yung mga damit ng asawa mo Kulit naman itong si Nanay Pulay Sinabi ko na nga maglalaba ako ipaparinig pa talaga sa akin yung utos. Sapsabuyin ng mainit na tubig oo po. Nabanggit ko naman na rin po yun. Sige po, Nay. Ganun daw ang binan niya. Kayo ba mga kagiliw? Yung may mga asawa at nakaranas na makisilong sa bahay ng binan. May karanasan ba kayong ganito? Balik tayo sa kwento. Isang araw ay may mga bisita umano. Taga-kabilang nayon. 2. Isang matandang babae at dalaga. Nagtatanong kung may bakante bang lupa na ibinibenta kasi nga may naghahanap na kliyente. Ang kausap noon ay si Tatay Ikil. Ang sabi nito ay magkano ba daw ang bili sa bawat metro kwadrado. May binanggit na halaga na malaki. Pangpresyo na ito ng lupa na makikita sa may lungsod banda. Naroroon din sa mga sandaling ito si Nanay Pulay. Ang sabi ay magbibenta sila ng lupain. Malaki naman umano. Doon ito banda sa may likod. May maisan at may mga niyog. Tumango ang matandang babae. Sinabing titingnan daw nila. Sinamahan naman ito ni Tatay Ikil. Galak na galak itong si Nanay Pulay gawa ng malaki talagang halaga. Nakangisi. Nagtungo sa silid at nagtatatalon pa umano ito. Si Arsan ay naroroon lamang kasama ng asawa niya na kumakain. Tanghaling tapat kasi ito. Sinusundan ng tingin ni Arsan ng mga bisita. Nakasimangot ang mukha nito at nagtungo sa likod at tinanaw patungo sa may lupaing nabanggit. Nagtaga siguro itong si Ganggang kaya nagtanong iyon sa asawa. Wika pa nito ay kilala ba daw ni Arsan ng mga yon? Hindi ko kilala. Tapusin mo lang yung kinakain mo. Sabi ni Arsan. Napuna kasi nito ni Ganggang na masama makatitig itong si Arsan sa mga bisita. Dito ay iniba na ni Ganggang ang topic. Na kapag nakapanganak na umano siya lilipat sila. Doon na lamang daw sila sa bahay ng lola niya. Wala naman umanong nakatira doon maliban na lamang sa pinsan nito at walang asawa. Napansin kasi ni Ganggang na ilang itong si Arsan sa mga magulang niya. Nasanay na ako, Gang. Sinabi ko naman, di ba, na doon na lang sa amin kasi nga may mga binigay naman na lupa yung mga magulang ko. Ipagpapatayo pa tayo ng bahay. Minsan napapaisip ako asawa na nga ba kita? Ayaw ka pa kasing bitawan ng mga magulang mo Pinaliwanag naman ni Ganggang na bugtong na anak kasi siya. Kaya ganon.
Sinabihan siya ni Ganggang na mamaya bababa sila ng bayan. May bibilin lamang umano ito. Pumasok na ng bahay itong si Ganggang. Ilang mga sandali ay nag-aya na itong umalis sila. Kanina pa hindi mapakali si Arsan. Panay sipat ito sa mga bisita. At nung umalis na daw ang mga ito ay nagkataong nakasabayan pa talaga. Nakasunod ang matandang babae at yung dalaga. Panay lingon ni Arsan. Sabi naman ni Ganggang ay ano ba daw talaga ang problema. Kilala niya umano si Arsan at alam niyang kapag ganoon ay may problema ito. Kilala mo ako, Gang, oo, pero iba ang kutob ko sa mga taong yan eh. Tinanong ni Ganggang kung anong meron. Wag mo munang alamin sa ngayon basta may masamang motibo yung mga yan. Dito tayo sa kabila dumaan. Tingnan mo, susunod yan. Mungkahi ni Arsan noon. Kumabig sila ng daanan noon. Bali patungo na sila sa kalsada at may ibang daan na siya namang papunta doon sa malaking tindahan. Mantakin niyo. Sumunod pa rin umano ang dalawang tao. Kita mo, di ba sumunod? Hayaan mo. Malalaman mo rin kung ano talagang totoong sadya nila sa lugar natin. Ay na, may ihabal na, parahin mo. Sumakay sila ng habal pababa ng sentro. Lilinawin ko lang, Sir Seth, na nasa lapas sila pero nasa bukid. Kinakailangan pa nilang maglakad at sumakay bago pa makarating sa mismong lungsod. Kinagabihan nang makauwi sila. Ang sabi daw nitong si Nanay Pulay, nagustuhan ng lupain. Bukas umano ay babalik ang mga ito. Nadulas ang dila ni Arsan kasi nga napasabat ito ng... Nariyan na nga eh. Napaaga ata. Ano? Nasaan? Wala naman eh. Ikaw talaga, Arsan. Wala pala na eh. May iba lang akong niisip. Pwede bang tabihan ko na lang si Ganggang? Hindi na siya nakakaramdam ng kakaiba eh. Ikaw bahala. Magpapahinga din ako ng mga aga kasi nga paniguradong may mga bisita bukas na umaga. Dadalhin daw yung bibili ng lupa eh. Tapos sila pa yung aasikaso sa mga papeles. Mayaman siguro. Nasa pagkainan sila habang nag-uusap nun. Itong si Ganggang ay kanina pa nababagabag sa kanyang asawa. Nung lumalim ang gabi, magkakatabi na sila. Dalawa ang silid ng bahay na yon. Ang umuuko pa sa kabuuan ang malawak na sala. Habang nagpapaantok ay biglang bumangon si Ganggang. Ang sabi ay para daw may tumutusok sa kanyang tiyan at masakit ang kanyang ulo. Bumangon na rin noon si Arsan. Tapos sinabing baka may aswang na naman. Isasara niya lang ang bintana. At wag na umanong mag-alala si Ganggang. Dito ay muling sinabi ni Ganggang na naninibago siya dito sa asawa niya. Kanina pa daw ito. May dapat ba daw siya umanong malaman? Kung may tinatago ba itong si Arsan? Ang sagot na lamang ni Arsan sa asawa, huwag maingay, dahil malakas makiramdam ang aswang. Magkumot lamang ito tapos huwag bibitaw sa kanyang kamay. Nakahawak kasi si Arsan sa kamay ng asawa. Bali nakatalikod si Ganggang at nasa likod nakayakap si Arsan noon. Sumasakit pa ba yung ulo at tiyan mo? Tanong nito. Ang sabi ni Ganggang ay wala na umano. Nawala ito nang yumakap sa kanyang asawa. Hanggang sa nagsisimula na umano noong umalinsangan. Ultimong yung mga magulang ng babae ay naramdaman at naglabasan sa silid nun. Sumisigaw pa si Tatay Ikil. Para umanong may aswang sa labas ng bahay. Ganitong-ganito yung mga sandaling may kakaibang nararamdaman si Ganggang. Arsan! Arsan! Samahan mo nga ako sa labas. May aswang na naman eh. Bumangon si Arsan at nagtungo sa sala. Naroroon ang biyanang lalaki at nagtatangkil na ito ng itak. Hayaan niyo na tay, huwag na kayong lumabas. Hindi pwede. Ang asawa mo ang sadya niyang hayop na yan. Kung hindi ako nagkakamali, ito din yung gumagambala sa kanya nung nakaraan. Naku tay, ako na lang ilalabas. Dito na lang po kayo sa loob. Ako na po. Hindi naman nagsalita ang binang lalaki.
habang ang nanay Pulay naman ay kaagad na pumasok sa silid na mag-asawa. Matagal bumalik si Arsan. Mga madaling araw na. Nagkasigawan umano ang pamilya gawa ng may kung anong tinig sa labas na animoy kinakatay na baboy. Itong si Tatay Ikil ay nagmumura. Lumabas na ito ng bahay, pero sinalubong naman ni Arsan at sinabihang bumalik sa loob. Ayon kay Arsan ay aswang daw yun na nagwawala. Nakita niya doon sa may sakahan. 2 aswang at ang isa dito ay nasa anyong halimaw. Talaga? Nakita mo? Tara, puntahan natin. Huwag na tay. Huwag na kasi nga baka kung mapano pa tayo. Pinagbabato ko lang. Kaya siguro nagwala. Tumakbo ako kasi nga hinabol ako eh. Diba nga ang lakas ng atungal? Galit na galit. Hindi na umimik si Tatay Ikil. Sina Nanay Pulay naman at Ganggang ay nasa may kusina na. Gawa nung doon banda talaga ang kakaibang tinig na yon. Sinabi naman ni Arsan na matulog na lang sila. Mag-uumaga na at aalis na yung mga aswang dyan. 2 po sila, Nay. Teka, nasa na ba si Tatay? Tay, huwag ka nang lalabas. Magpahinga na tayo. Mabuti na lang talaga at hindi ako naabutan eh. Tinanong ni Ganggang itong si Arsan kung anong ginawa niya. Hay nako, nakakita ng 2 aswang yan tapos yung isa daw nasaan yung baboy. Binato at siguro tinamaan kaya umatungal. Hinabol eh. Ang tapang naman pala nitong manugang natin Pulay. Tingnan mo, kalmado lang oh. Kinabukasan, nabulabog ang buong nayon. May natagpo ang labi ng babae na wala ng buhay. Matandang babae ito. Naroroon malapit sa mga kakahuyan. Kumbaga, doon na sa lupain na pinagmamay-ari ng kaanak nila Ganggang. Napakaraming mga tao. Nagsidagsaan ng mga nakikiusisa doon. Ultimong silang pamilya ay nagtungo din. Nakilala ni Tatay Ikil ang matandang babae. Maging si Nanay Pulay nang makita ito. Gulat na gulat. Walang iba kung hindi ito yung bisita kahapon na animoy ahente umano ng lupa. Kumapal lamang ang kilay. Umitim ang dila na nakalawit. Maraming naniniwala doon na aswang daw ito. Walang nakapagsalita alinman sa kanilang pamilya. Nagkakatitigan si Tatay Ikil at Nanay Pulay. Dito na nagsabi si Ganggang na, "Di ba, yun yung matanda kahapon?" Mahina namang sumabat si Arsan. "Hinaan mo lang yung boses mo. Pero oo, parang siya nga tay no. Kamukhang kamukha eh. Aswang pala yung mga yon. 2 yung kagabi na nakita ko eh. Malamang itong matandang babae at yung dalagang aswang eh. Sino kaya yung pumatay? Wala naman akong napansin mga tao nung pauwi na ako." Hindi nagtagal ay may kumuhang otoridad sa labi. Nagsisigawan pa nga ang mga tao noon na baka pag-aralan sa siyensya. Kasi nga hindi naman daw naniniwala sa aswang yung kapulisan eh. Mula ng araw na iyon ay para bang naging malamig ang panahon sa lugar. Wala nang naglalalabas ng bahay. Kapag takip silim, ang agang natutulog ng mga tao. Habang ito namang pamilya nila Ganggang ay patuloy pa rin sa pagtataka sa mga nangyari. Sino kaya ang pumatay sa aswang? Tahimik lamang si Arsan na tila ba walang nangyari nun. Nung lumalim ang gabi, muli na namang may nagparamdam. Pasimpleng sinabihan ni Arsan ang asawa na hayaan na lang. "Dito ka lang, Gang. Lalabas lang ako at sisilipin ko." Sinabihan naman siya ni Ganggang na wag na. Delikado at namatayan pa naman umano mga ito. Baka hinahanap ang pumatay. Baka pagkamalan pa umanitong sa Arsan. "Diyan lang naman sa likod ng kusina tsaka kapag may nakita akong hindi maganda, papasok ako sa loob," sabi niya. Lumabas nga ito. Ang mga biyanan niya ay hindi lumabas sa kabilang silid. Aminado si Arsan na gising ang mga ito at nakikiramdam lang. Malalakas yung pakiramdam eh. Malulupit na marites sa mga yon. Lalo na tong Nanay Pulay.
Nagtungo ito sa may likod at kalmado lang. Bit-bit ng itak at tumupo sa isang banda. Sa gilid yun ng puno ng niyog na kung saan naman ay may tumbang niyog dito na ginagabas. Alam niyang sa mga puntong ito kung nasaan banda ang aswang. At walang ibang pakay kung hindi ang asawa niya at yung pumatay sa isang aswang kagabi. Nakita niya ang aswang. Natitiyak niyang ito na yung dalaga. Ang totoo, kaya umatugal ang isang aswang kagabi kasi nga, sinunggaban ito ni Arsan. Inipit ang leeg at binali. Kumuha siya ng sako, nilagay sa sako ang aswang na napatay at dinala sa kabilang lupain. Oo, at siguro hindi nalingid sa inyo na si Arsan talagang pumatay. Ito na yung mga sandaling malalaman niyo, Sir Seth. Kung sino at ano ba talaga si Arsan sa likod ng pagiging mabuting tao. Trained army itong si Arsan. Umuwi ito galing Negros kasi nga namatay ang kapatid. At ang pumatay dito ay aswang. Dahil nga angkan sila ng mga antingero at may nakabanggang aswang. Inakalang natapos na ang bangayan. Pero palihim palang may pinaplanong pagganti. At nang magkaroon ng pagkakataon ay pinatay ang kapatid niyang babae. Ubos umano ang aswang doon sa baybay. Isang pamilya umano ito na animoy dinaanan ng dilubyo. Hindi dahil lang sa trained army si Asan kung kaya ganoon lang kasimple sa kanyang pagpatay sa aswang. Kundi may taglay na karunungan ito at sanay sa gubat. Dahil may 4 na taon din siyang nakadistino sa liblib ng Santa Catalina. Balik tayo sa kwento. Inaakala ni Arsan na iisa lang. Pero napansin siyang aswang sa ibang direksyon. Tama umano ang pagdududa niya. Hindi lang iisa ang babalik para gumante, kundi parang katulad lamang din ito nung angkan ng aswang sa baybay. Tingin nga niya kaanak lang pero hindi siya kilala nitong taga rito kasi nga magaling magkubli itong si Arsan. Nanatili lang siyang nakaupo. Hindi talaga kumilos kahit alam niyang papalapit na sa kanyang isa. Hanggang sa noong nasa likod na ito, nagwika ng mga katagang banta si Arsan. Ikaw ba yung apo? Pinatakas na kita kagabi hindi ba? Ngayon nagdala ka pa ng kasama. Ano bang gusto mo? Ang mamatay din? Matapos makapagsalita nitong bida natin ay tumayo at dahan-dahang umarap sa aswang. Kasabay naman noon ang marahanding pagbunot ng kanyang itak. Pagkabuelo umano ng nilalang ay inunahan niya na ito. Tinaga niya sa leeg. Lumaylay ang ulo. Hindi ito na nakalikha ng pag-atungal. Kaagad namang sinalo ni Arsan ng katawan tapos dinala doon sa malayo banda. Ganun pa rin, doon pa din sa lugar kung saan niya dinala ang isang labi kahapon. Tapos yung mga bakas ng dugo sa lupa, tinanggal niya. Kinahig lang gamit ang kanyang paa. At yung nasa pinagkaupuan niya kanina ay tinabunan niya ng mga ginagabas na niyog. Sawdust kumbaga. Ilang mga sandali ay naramdaman niyang may isa na naman. Napapamura na si Arsan gawa ng patungo ito sa bahay. At ang punteriya ay ang bintanang madali lang magiba. Ang bintanang ito ay bintana ng silid nila Ganggang. Mabilis na tumakbo si Arsan patungo doon. Kitang-kita niya ang nilalang na nasa malapit na. Hanggang sa binangga niya ito at bumalandra talaga sila sa dingding sa tindi ng momentum. Nabulabog ang nasa loob ng bahay. Dahilan naman para mapasilip na sa bintana ang pamilya. Kasama si Ganggang. Dito ay hindi na maitatago pa ni Arsan ang pagkukubli niya. Wala ka namang maitatago sa mukha nun. Gumugulong-gulong sila sa lupa ng nilalang. Nanlaki ang mga mata nitong si Tatay Ikil. Ang sabi pa ay si Arsan umano ang nakikipagbuno. Sumisigaw naman si Ganggang sa kabilang silid nun. Huwag ka mag-ingay! Huwag kayong mag-ingay! Isara niyo yung bintana! Walang nakinig Sir Sat sa sinabi ni Arsan sa kanila. Nagulat Siya pang nasa eksena.
nakikipagsuntukan itong si Arsan sa nilalang. Lalaki ito at medyo matangkad. Makisig ang pangangatawan. Yung itak na bitawan niya, kaya mano-mano na lamang nun. Nakakapangilabot ang bawat pag-angil ng aswang. Maging ang pagsunggab nito na animoy baliw na aso. Nakakatakot daw tingnan. Hinahanapan naman ang pagkakataon ni Arsan na maipit ito. Medyo malapad at malakas pa kaya nakakabitaw. Hanggang sa lumabas daw si Tatay Ikil. Ano bang ginawa? Tumulong daw ito. Sinisita ni Arsan pero hindi nakinig. Hanggang sa nahampas daw ito ng kamay ng nilalang. Natumba. Bumangon at nagtungo ito sa beranda. Sabi na huwag lalabas eh. Isara ninyo yung bintana. Sabi ni Arsan. Pero wala pa rin. Hindi nakinig sa kanya. Bagkus ay para bang nawili pa ang mga ito sa nakita kahit pamantensyonado ang paligid. Napakalakas sumano ng nilalang. Yung itak ni Tatay Ikil ay dinampot ni Arsan at tinarak ito sa lupa. Nagdakot din ng lupa si Arsan at isinubo sa bibig nun. Isang uri ito ng pamamaraan kung saan kahit anong pataman ni Arsan dito sa aswang ay panigurado o manong tatablan. Yung itak niya dapat kaso hindi niya na alam kung nasaan ito. May karga na daw kasing dasal dapat yon. Hindi nilunok yung lupa, Sir Sat. Binasalang ng laway, dinura sa palad at pinahid sa katawan. Pagkatapos noon ay lumapit siya sa aswang at pinagtatataga. Nakakaiwas ito pero may pagkakataong natatamaan talaga. Nakakaganti ito pero kung kanina ay parang dihado si Arsan, ngayon ay hindi na. Panay atras na lamang ng nilalang, lalo na't bawat pagtama ng itak ay talagang nasasaktan ng gusto. Hanggang sa nakarating na lamang sa may maisan, hindi na ito matatanaw mula sa bahay nila. Doon ay tuluyang natumba ang nilalang. Pinagtataga ni Arsan ang mga tuhod, tapos sa may bandang siko, para hindi makapiglas. Saka pa lamang pumatong sa dibdib at pinugutan ng ulo. Inangat ni Arsan ang ulo ng nilalang habang sinasabing niya, "Kung meron pang ibang nagtatago dyan, kung gusto niyong humiwalay ang ulo niyo sa katawan niyo, lumapit kayo. Kilala niyo ba ako? Kung hindi, magpapakilala ako. Ako lang naman ang umubos sa mga aswang dun sa baybay. Mali kayo ng kinabangga. Parang ang malas kong iisipin. Siguro nakatalaga-talaga kayo para pagpapatayin ko." Pagkatapos niya mapugutan ng ulo yung nilalang, hindi pa nawawala ang presensya ng mga aswang sa paligid. Ibig sabihin ay meron pang iba. Merong nasa malayo at merong nasa malapit lang. Matagal din yon bago nawala. Nang umuwi na sa bahay, itong mga binanay para bang nakakita ng sobrang nakakakilabot na tao. Nakatitig lamang kay Arsan habang naroroon ng mga yon sa beranda. Dumiretso sa gilid ng bahay at naligo ng tubig ulan. Bali may drum kasi doon na ulan ng laman. Nasa tabi lamang ito ng bintana ng silid ni Ganggang. Dilat na dilat ang mga mata ng asawa habang nakatitig sa kanya. "Ganggang, iabot mo nga sa akin ng tuwalya." Inabot naman ni Ganggang ang tuwalya tapos takang-taka ito kung paanong nakapatay ng aswang itong si Arsan ng ganun lang kadali. Kung bakit at paanong kayang lumaban ng asawa niya sa halimaw mag-isa. Yung kahapon ako din nung pumatay doon. Tapos may kasama yung babaeng dalaga, di ba? Patay na rin. Sa may unahan lang. Iba naman yung malaking aswang kanina. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka mag-alala eh. Ito ang dahilan. Bihasa akong antingero bukod sa pagiging sundalo. Tigas din kasi ng ulo mo, Gang eh. Mana ka ata dyan sa mga magulang mo. Sara mo ng bintana. Kinabukasan ay kumalaki ang pinagbago ng mga magulang ni Ganggang nung bumisita ito. Ngayon, nagbalik ang ugali na unang bumungad kay Arsan. Ang babait niya. Hindi na kiyaw-kiyawan o utos ng utos. Pinaghanda pa si Arsan na makakain.
Tapos sinabi nito na mabuti na lang at may manugang daw silang biyasa. Hindi naman pinapansin ni Arsan. Plastic daw. Sabi na lamang ni Arsan noon ay dadalhin niya ang kanyang asawa sa kanila. Doon niya ito paaanakin gawa ng maraming aswang sa lugar nila. Dapat ay pagtanggi ang maririnig mula sa mga binan. Pero hindi. Pumayag umano kaagad. Ayun, dinala ni Arsan ang asawa sa baybay. Pinabaunan pa sila ng pera mula sa mga magulang ni Ganggang. Nang makapanganak na ay bumalik din sila sa lapas. Nakukonsensya kasi si Arsan dahil bugtong na anak nga lang itong si Ganggang. Pero nagpatayo sila ng bahay na kanila. Hindi na nakikisilong. At ang pinagtayuan nila ng bahay, ito yung lupain na ibibenta sana. Na mga aswang pala yung ahente at ibang motibo. Hindi pa nagtapos ang problema ni Arsan sa aswang. Bagamat na ipanganak na ang una nilang anak, nanggagambala pa rin at ang puntiryan nito ngayon ay walang iba kundi si Arsan nun. Pero pagpaparamdam lamang at pagpapakita, hindi daw lumalapit. Dahil alam naman ng mga ito na kapag lumapit umano, mamamatay sila. Hanggang sa naglaon ni nasundan pa ng isang anak pero wala nang gumagambala. Bakit? Lingid sa kaalaman ng mga magulang at asawa ni Arsan. Pinagpapatay niya ito ng palihim. At katulad ng dati, tinatapon niya sa malayo.